Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, tagtuyot sa ilang probinsya, mararanasan ngayong Desyembre. Nagpapanggap na pulis sa insidente ng road rage sa Taguig, ipinatawag ng LTO. Pagpapatayo ng weaponry at equipment shop sa bansa, idinulog sa Senado. Dating spokesperson Harry Roque sinagot ang ICC issue ni dating Pangulong Duterte. PCG kinumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo. Pagpapatayo ng museo ni Andres Bonifacio sa Kamaynilaan, isinusulong sa pamahalaan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, nagbabala ang pag-asa sa ilang probinsya sa bansa na posibleng makaranas ng tagtuyot bunsod ng El Nino. Kabilang sa mga probinsyang ito ang Batangas, Cavite at Oriental Mindoro, habang posibleng maramdaman ang dry spell sa Cordillera Administrative Region gaya ng Benguet, Ifugao, Kalinga at Apayao. Nakatala rin sa inyong TV screens ang iba pang lugar na makakaranas ng dry spells. Ang mga lugar na nakakaranas ng tagtuyot ay maaaring makaranas ng mas mababa sa normal na pag-ulan sa loob ng 5 magkakasunod na buwan. Magiging mas mainit kaysa sa karaniwan, ngunit aasahan pa rin ang mga cold surges na dulot ng amihan. Sa ibang sakuna, isang magnitude 4.9 na lindol ang yumanig sa Camarines Sur dakong alas 3 ng umaga nitong Huwebes, ika-30 ng Nobyembre. May lalim itong 4 na kilometro at matatagpuan ang epicenter sa 7 kilometro ng timog silangan sa Calabanga, Camarines Sur. Ramdam kahit sa karating nitong lugar ang intensity 1 hanggang 5 kung saan tectonic umano ang pinagmulan ng lindol mula sa paggalaw ng isang aktibong fault malapit sa lugar. BSKE update, tumaas ng humigit kumulang 162% ang mga kaso ng karahasan na naitala sa nakaraang barangay elections. Mula sa huling tali ng Philippine National Police noong election period, nasa 105 na ang validated election-related incidents ngayon taon. Samantala, may kabuuang 29 na katao ang namatay habang 100 naman ang nasugatan. Mahigit kalahati ng insidente ay nangyari sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Samantala, suspendido ang driver's license ng isang SUV driver matapos ang pag-aamok nito sa isang truck driver na pilit na kinukumpiska matapos magpanggap na isang pulis. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Akin na yung lisensya mo. Ako, nasa lugar ako. Akin na yung lisensya mo. Umiiwas na ako sa inyo. Ito ang paulit-ulit na binabanggit ng SUV driver na ito sa umano'y nagkagit-gitan niyang truck driver sa may C5 Road sa lungsod ng Taguig. Ayon sa pagsasalaysay ng truck driver, nagpanggap umano itong pulis at pinagbantaan umano ang kanyang buhay. Paglilinaw ng PNP, hindi pulis ang SUV driver ayon sa kanilang database. Aniya kung makumpirma man itong pulis, hindi pa rin ito otorisado mangumpiska ng lisensya. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, sinuspindi ng ahensya ang driver's license ng SUV driver kasama ang posibleng pagpataw ng patong-patong na paglabag na kakaharapin ng SUV driver kabilang ang reckless driving, obstruction of traffic at hindi pagrehistro ng kanyang motor. Dagdag pa rito, nag-issue na rin ng show cause order ang LTO sa SUV driver na kailangan itong magtungo sa LTO NCR office sa December 4. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang anggulo naman, alinsunod sa bagong itinalagang strike force ng Metro Manila Development Authority o MMDA kamakailan, layon ng ahensya na magsagawa ng clearing operation sa 10 lugar araw-araw para sa mas mabilis na pagtugon sa pamamahala ng trapiko.
Kaugnay nito ay inumpisahan na ng ahensya ang pagsasagawa ng sidewalk at road clearing operations sa mga iligal na nakaparadang sasakyan sa iba't ibang lugar na sakop ng Mabuhay Lane sa Quezon City kahapon, ika-30 ng Nobyembre. Ang operasyon ay pinangangasiwaan ng higit 100 miyembro ng strike force kung saan nakaatas sila na mapanatiling maayos ang daloy ng trapiko sa mga designated places. Sa naging operasyon, nakahuli ng kabuuang 166 na mga lumabag na motorista at sasakyan ang enforcers kung saan 1,000 piso ang multa sa natamong pagsuway. Ibinigay ng European Union o EU ang humanitarian relief na mahigit 18 milyong piso sa mga Pilipinong naapektuhan ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng above-average rainfall sa Visayas nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa EU delegation sa Manila kamakailan, sasagutin ng tulong ang mga agarang pangangailangan ng pinaka-naapektuhang pamilya sa ilan sa mga distritong tinamaan sa Silangang Visayas. Sa lagay ng panahon, maaaring makaranas ng 12 degrees Celsius na temperatura ang ilang lugar sa Pilipinas ngayong buwan ng Disyembre. Ayon sa Pag-asa, ang peak ng mas malamig na panahon ay mararanasan mula Disyembre hanggang Pebrero 2024. Sa ngayon, aasahan mula ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa Aurora, Isabela, Apayao, Batanes at Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Pulupulong mga pag-ulan naman sa Ilocos Region, natitirang bahagi ng Central Luzon, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Posibleng flash floods naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. NAPC hangarin ang single-digit na pagbaba ng poverty incidence sa bansa. PCG nakibahagi sa isinagawang training ng Japan Coast Guard. Pagpapatayo ng weaponry at equipment shop sa bansa, idinulog sa Senado. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Sang-ayon ang mga kinatawan ng Senado sa pagpapatayo ng mga pagawaan ng armas at kagamitan pangdepensa sa bansa bilang bahagi ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act. Narito ang balita para sa buong detalye. Sinang-ayunan ni Senate President Mig Zubiri ang pagpapatayo ng mga pagawaan ng armas at kagamitan pangdepensa sa bansa bilang bahagi ng Senate Bill No. 2455 o ang Self-Reliant Defense Posture Program upang mapaunlad ang industriya ng pambansang depensa sa Pilipinas. Ang nasabing batas ay naglalayong isulong ang kaunlaran ng industriya ng depensa na kung saan ito'y makakalikom ng karagdagang pondo, suporta sa pambansang depensa at kaligtasan na siyang daan upang makamit ng sandatahang lakas ng bansa ang mga layuning ito. Dagdag pa ni Zubiri, bahagi ng batas na ito ay ang pagbibigay pansin sa mga gawang lokal na kagamitan at pagdadagdag ng mga shipbuilders para sa 3 barko. Bukod pa riyan, iminungkahi naman ni Senador Mark Villar na ito'y may potensyal na maiangat ang mga lokal na industriya para makasabay sa pandaigdigang merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng muling pagkabuhay ng isyu sa investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagbigay ng pahayag ang dating spokesperson nito na si Attorney Harry Roque. Narito ang ulat ni Princess Castro. Sa pagkabuhay ng isyu sa International Criminal Court o ICC na naglalayong imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kaniyang war on drugs,
sinagot ni dating spokesperson Attorney Harry Roque ang mga paratang dito. Sa naganap na diskurso na pag-usapan ang mga paratang ng mga kritiko na di umano ay nakagawa ng extrajudicial killings ang mga hinihinalang tulak ng iligal na droga sa termino ni dating Pangulong Duterte. Pahayag naman ni Roque na ang mga pagtatangka ng ICC na mag-imbestiga ay hindi tama at hindi dapat namang himasok ang dayuhan sa mga gawaing panghukuman kagaya nito. Dagdag pa ng abogado na ang Pilipinas ay hindi miyembro ng ICC pagkat ito ay organisasyong nakasentro sa Europa at ang kaganapang ito ay buhat ng maruming politika. Na politika naman lahat ang pinagmumulan ng lahat. At kung titignan nyo ang mga landmark decisions ng Korte Suprema sa Constitutional Law, lahat naman yan nagmula rin sa politika. Sa kabilang dako, tinalakay rin ni Roque ang mga paratang sa isang istasyon ng media na di umano ay nagpahayag ng fake news ang isang TV host nila. Ayon sa datos, sinabi umano ng host na 1.8 billion pesos ang ginastos ng Kamara noong taong 2022 para sa travel fund ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na siyang planong imbestigahan ngayon ng Kongreso. Ayon kay Roque, ang mga alalahanin tungkol sa mga potensyal na banta sa kalayaan sa pamamahayag, katulad nito ang siyang kaniyang pinagtutuunan ng pansin. Kaya't marin na panawagan ni Roque na kung kalayaan ang pinag-uusapan ay kinakailangan ang pagkakaisa at pagsasama-sama ng bawat isa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Hangarin ng National Anti-Poverty Commission ang pagpapababa ng poverty incidence sa bansa. Francis Riodique para sa balita. Single-digit na poverty incidence. Ito ang layong makamtan ng National Anti-Poverty Commission o NAPC sa 2028 o bago matapos ang termino ng Administrasyong Marcos. Ito ang pahayag ni NAPC Secretary Lopez Santos III sa isang forum ng DSWD. Aniya mapagtatagumpayan ito kung bibigyang pansin ang 5 pangunahing karapatan ng mga mahihirap, kabilang ang kalidad na edukasyon, maayos na tirahan, trabaho, serbisyo sa kalusugan at sapat na pagkain. Matatandaang noong 2018 ay 18.1% ang poverty incidence sa bansa na mas mababa ng 3.1% kung ikukumpara noong 2015. Ang NAPC ay nilikang ahensya sa ilalim ng DSWD sa bisa ng Republic Act No. 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act. Isa ang NAPC sa nakikipagtulungan sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang masugpo ang kahirapan sa bansa at matiyak na makamit ng mga mahihirap ang kanilang mga karapatan. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay nakibahagi ang mga miyembro ng Coast Guard Fleet sa arresting technique training na isinagawa ng Japan Coast Guard o JCG sa port area ng Manila. Pinahusay ng mga miyembro ng Coast Guard Fleet at ng mga tripulante ng BRP Teresa Magbanwa ang kanilang kakayahan na hulihin ang mga lumalabag sa mga barko sa pamamagitan ng pagsasanay. Ang Japan International Cooperation Agency ay nagbigay ng capacity building initiative sa mga kwalipikadong Philippine Coast Guard personnel bilang paghahanda sa pagiging PCG arresting techniques instructor. Sa sunod-sunod na pagpasok ng mga sex offenders sa bansa, labis na ikinabahala ni BI Commissioner Norman Tansinco ang insidenteng ito. Tunghayan ang buong impormasyon sa ulat na ito. Sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 2 dayuhan dahil sa pagkakasangkot ng mga ito sa pangmomolestya sa bansang Estados Unidos 13 taon na ang nakalipas. Base sa pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, kinilala ang 2 dayuhan bilang sina Francisco Narvios Texon na kabilang sa mga registered sex offenders at si Dayloyd Bayles na napag-alamang nakasuhan ng sodomy dahil sa pangmomolestya ng menor de edad.
Ayon sa ulat, ang 2 dayuhan ay ilan lamang sa higit 150 dayuhan na nabibilang sa registered sex offenders na kamakailang hinarang sa NAIA magmula noong buwan ng Enero ngayong taon. Labis naman ang pagkabahala ni Commissioner Tansinko ukol rito dahil matapos ang pandemya ay sumabay rin ang pagtaas ng bilang ng exploitation. Dahil rito, patuloy naman ang pagbabantay ng BI sa seguridad ng NAIA upang mabawasan ang kaso ng exploitation. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Mahigit na kalahating milyong halaga ng medical equipment ang ipinagkaloob ng Department of Health sa lokal na pamahalaan ng Bastista, Pangasinan. Ayon kay Mayor Jolly Rosuelo, ilan lamang ito sa mga nakatakdang matanggap ng LGU na siyang mas makakapagpalapit ng serbisyong medikal sa kanilang mga residente. Ang mga nasabing equipment ay ite-turn over sa kanilang katatayo lamang na Super Health Center. Ayon sa isang opisyal ng Antique nitong kamakailan, halos kumpleto na ang development ng 770 Super Typhoon Yolanda housing units sa munisipyo ng Lawaan at maaari nang i-turn over sa darating na ika-15 ng Disyembre. Ang contractor ng National Housing Authority o NHA relocation site sa Barangay Lugtal, Lawaan ay kasalukuyan nang naglalagay ng finishing touches sa proyekto. Ayon kay Abby Arcangel Bituong, pinuno ng Antique Provincial Housing Affairs and Resettlement Office. Dahil sa mga isyu ng pagbaha sa lugar, ang mga housing units na natapos noong 2017 ay hindi kaagad na ibigay sa mga benepisyaryo dahil nangangailangan umano ng rehabilitasyon ng mga napinsalang bahay. Susunod sa News Force. Ipo at Angat Dam nagpakawala ng tubig. PCG kinumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo. DA Secretary Laurel nais magpondo sa agham at teknolohiya para sa produksyon ng bigas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kapwa nagpakawala ng tubig ang Ipo at Angat Dam buhat ng pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Ayon sa National Power Corporation, ginawa ang pagpapakawala ng tubig sa mga dam upang mapanatili ang normal capacity nito. Samantala, kapwa binuksan ang isa sa mga spillway gates ng mga dam na may opening na 0.50 hanggang 0.70 meters para sa seguridad ng mga mamamayan. Dahil dito, ilang mga karatig-bayan sa Bulacan ang inabisuhan na mag-ingat sa posibleng pagtaas ng tubig sa Angat River. Nitong kamakailan lang ay nahuli ng Philippine Coast Guard o PCG Station Northern Samar ang isang puting premium van na may kargang 700 reams ng illegal na sigarilyo na may tinatayang market value na 1,050,000 pesos. Ang mga nabanggit na kontrabando ay iturn over sa Region 8 ng Bureau of Internal Revenue para sa kaukulang dokumentasyon at pagsira sa mga nakulimbat. Bahagi ng kanyang pagbisita sa Philippine Rice Research Institute, nagpahayag ang kalihim ng Department of Agriculture o DA na si Francisco Laurel Jr. sa mga rice expert at siyentipiko ukol sa kahalagahan ng pagsisikap ng mga sektor upang makamit ang seguridad sa supply ng pagkain. Aniya, kaugnay nito ang pagpapatupad ng mga programa sa pagpaparami ng supply ng bigas na nakatuon sa agham at teknolohiya. Kabilang rito, nangako rin ang kalihim ukol sa pagdadagdag ng empleyado sa institusyon para mas matulungan ang mga tauhan at siyentipiko na mapaunlad ang sektor ng bigasan sa bansa.
Bilang ama ng himagsikan na isa sa mga bayaning nagpaumpisa ng revolusyon sa bansa, isa sa panawagan ng kanyang kaanak na magkaroon ng sariling museo ang magiting at matapang na bayani na si Andres Bonifacio. Alamin ang kabuuang ulat kay Princess Castro. Sa panguna ni Attorney Gary Bonifacio na mula sa angkan ng kapatid ni Gat Andres Bonifacio na si Procopio Bonifacio, isinusulong niya at ng kaniyang kaanak ang pagpapatayo ng sariling museo ng ama ng revolusyon sa Kamaynilaan. Hinahamon pa rin po tayo ni Andres Bonifacio na muling pag-aralan, balikan ang kanyang buhay sapagkat marami pa pong dapat tayong matuklasan, malaman kay Andres Bonifacio. Ang pahayag na ito ay sinambit matapos ang paggunita sa ika-160 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Bonifacio kung saan layo nilang mas mapalawak ang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa buhay ng bayani at maitama ang ilan sa mga tala ng kasaysayan. Ayon sa salaysay ni Attorney Bonifacio, makaraang mamatay ni Andres noong taong 1897, nagkaroon ng matinding takot sa kanilang pamilya, kung saan ilan sa kanila ay napilitang magpalit ng apelyido at ang iba naman ay nagtago sa iba't ibang probinsya. Kaya't nang magkita-kita ang kanilang mga angkan paglipas ng ilang taon, nais nilang magkaroon ng museo ng memorabilia ang bayani na sa gayon ay hindi lamang kasaysayan ng maiayos, kundi pati na rin ang dangal na mabigyan na maayos na alaala si Andres pagkat ito'y walang maayos na libingan. Bagamat mayroon ng museo ng Katipunan sa San Juan, ayon kay Attorney Bonifacio, mas maganda kung magkakaroon ng sariling museo para sa bayani upang makintal sa isip ng mga tao kung sino talaga si Andres. Isa sa mga lugar na target pagtayuan nito ay ang tapat na Hidden Garden ng Liwasang Bonifacio sa Maynila, kung saan may espasyo na maaaring mapaglagakan ng museo. Hindi lingid sa kalaman ng lahat na minsang naging sa mga Bonifacio ang lupa ng isang sikat na commercial site ngayon sa Tutuban na ngayon ay parte na labang ng kasaysayan at hindi na maaaring bawiin pa upang paglagakan ng museo dahil ibinenta na nila ito noon sa pamahalaang Kastila na nangangahulugang pagsuko ng karapatan. Samantala, bilang si Bonifacio ay biktima rin ng injustice sa bansa, nagbigay ng komento ang dating spokesperson ni si Attorney Harry Roque hinggil sa kasaysayan sa buhay ni Bonifacio. Pahayag niya, bagamat daang taon na ang nakalipas, maaari pa ring magkaroon ng symbolic trial kung saan lilitisin ang mga nasasakdal na pumatay sa bayani, kabilang na ang debate sa kasaysayan ng titulong unang presidente ng bansa. Ayon kay Roque na ang kasaysayan ang magdedesisyon sa paksang ito at hindi ang batas. Kailangan manaliksik muna at patunayan natin itong Tagalog Republic. Kung saan ipinaliwanag nito na ang magiging batayan ay kung mayroong partisipasyon ng 4 na estado sa Tagalog Republic, ito ay ang mamamayan, teritoryo, soberanya at pamahalaan. Sa pagtatapos, sinabi ni Attorney Bonifacio na tanging kasaysayan lamang ang magsasabi sa totoong nangyari sa buhay ni Bonifacio. Mula rito sa Pasig City, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Samahan kami sa countdown ng pinakaabangang pagdiriwang. 24 na araw na lang, Pasko na. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, tagtuyot sa ilang probinsya, mararanasan ngayong Desyembre. Nagpapanggap na pulis sa insidente ng road rage sa Taguig, ipinatawag ng LTO. Pagpapatayo ng weaponry at equipment shop sa bansa, idinulog sa Senado. Dating spokesperson Harry Roque sinagot ang ICC issue ni dating Pangulong Duterte. PCG kinumpiska ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo. Pagpapatayo ng museo ni Andres Bonifacio sa Kamaynilaan isinusulong sa pamahalaan. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa.
Ito ang News Force. Ng mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.